Sa Pugin, ang kalaban doon sa Pugin, taga doon din. Taga doon din yung kalaban sa Pugin. Yung sa Pugin is ang ang terrain kasi doon ay maliliit na bundok-bundok. Maliliit na bundok-bundok. Pero ang kalaban taga roon. Pag nagpatrol ka na doon, wala kang makikita. Wala kang makikita kasi talahiban yun eh. Talahiban. Pagka pasok nilang ganon, pagkapasok mo doon, wala ka pang laban. Pero pag extricate mo, magkaroon ka na ng laban. Doon ang laban sa Pugin. Sa Pugin, doon sa Tapa and Daga. Iisa yan, magkakalapit yan. Tapa, Daga, Pugin, Conner, Kalinga. So, ang laban dyan nga, maramihan nga, maramihan yan. Maramihan sila. Kinulong nga kami dyan. Kinulong nga kami. So, that is doon na namatay din dyan si Lit Pacorsa. So, dyan din namatay yung isang special forces doon sa may Pugin. Yung Mission. So, ang nag-extricate nga sa kanya yan yung MG. Hapon na nung na-extricate yan. Marines. So, that's the time of the Mabiga Complex. So, that was April 1991. April 1991 nung nagkaroon ng Mission doon. Naka-score ang doon, ang Mission. So, na-find out nila na kahit ano ang bombing natin, ginagamit natin yung bombing noon, hindi sila affected because yung bundok, doon sa may side na yung bundok, nandoon yung mga dug-in na paksol nila. So malalim yan, dug-in paksol. Nakita yan during the Mission of the 104 yata, 104, 105. Tatlong Mission ng Ranger. So, kahit anong gawin ng bombing ng Air Force noon, hindi nila ma-inflict ng casualty yung kalaban. Dahil nga, yun nasabi ko, nakadag-in sila side of the mountain. So, ang drop naman ng bomb, if pataas, doon sa side, hindi nila matamaan kasi fortified yan ng mga kahoy. Fortified. So, nakita yan ng Mission. Then, nakita nila nung nakita nila, sinunog nila yung isang kubo. We experienced there, mga kalaban lang doon ay marami lang sila, pero iilan lang yung may baril. So, they are expert in the area. So, yung mga kalaban doon ay medyo mapusok, mga kabataan. So, ang naging challenge ko dyan, nakikita nila kasi kami. Ginawa ko, nag-concept ako ng talaga yung maasahan ko na 7 lang, ranger tactics ba. So, nakita ko yan dahil nung minsan, nagpatrol ako ng madaling araw, hindi nila ako kita. Ako kita ko na rin sila. So, naka-score ako dyan. So, mismo doon sa may creek, nakita namin sila. Yun ang, parang pantayan mo na rin yung tactics nila eh. Kasi ilan lang naman. Yun ang ginawa ko para, halimbawa, mabulabog namin sila, magkakabulabugan kami. Isa yung direction namin, mas malakas yung firepower namin. Kesa yung, kung marami kayo, hindi kayo makapagpaputok lahat. Ang makapagpaputok lang dyan ay yung nasa harapan. Unless kung 7 kayo, 8, mag-skirmisher lang kayo, yung firepower nyo, putok lahat. So magkakaroon ng yung sa firepower, yung effect ng firepower, takot sila. Kung sabay-sabay kayo, ang dami nila, sabi nila. So kung file lang, marami kayo, mga 1 o 2 squad, 3 squad, hindi, ang mapapalaban lang ay yung nasa harapan.
hindi, yung firepower nyo, hindi concentrated. So, yun ang kanyan yung sa squad tactics doon sa Kalinga noon. Yun ang nakuha kong concept. Pasok ka madaling araw. Ngayon, ikaw na mag-OP operation doon. Kasi kung pasok ka, umaga, kitang-kita kanila, magkakaroon na ng encounter yan. Expect na may encounter ka. So, kung mag-extracate ka, kung pasok mo at mag-extracate ka, walang nakakita yan, walang encounter yan. Yan sa Pugin. Kasi yung kalaban mo mismo, taga-ron eh. Taga-ron mismo. So, during my time as a company commander of Bravo Company, ang ginagawa ko, para hindi kami mabulabog lahat, squad tactics lang. Kasi kayo-kayo mismo ang magkakakitaan, magkakalapitan. Yung force ng firepower ninyo, iisa. At counter nyo rin sila na hindi nyo sila nakikita, hindi ka rin nakikita pag nagkaroon kayo ng maneuver. Unlike kung marami kayo, kitang-kita nila kayo. Kitang-kita nila ang paglalakad nyo yan kung marami. So, isang batalyon. So, may experience pa ako dyan habang lumalakad kami para kami pato din ba. Nakikita niyan. Nakikita. So, during my time, nakita ko yan na hindi pwede yung pangmaramihan sa operation. So, during that time, 1991, dahil may splinter ng kalaban, nandun mismo sila. Ang ginawa kong technique dyan ay, dahil lalo yung Puswoy, dahil basin yan. Basin kasi nasa kwan sila eh. Nasa ibaba, paligid yan mga bundok. So, ang daanan mo lang dyan ay creek at saka tulay, hanging bridge. So, ang ginawa kong 3 times ito, na sa isang pinaka-safe na lugar, patawag ko yung barangay captain. By that, so sasabihin ko sa kanila na papasok ako. With that tactics, ang ginawa ko dyan, so it will comes to their mind na papasok ito, bakit magpapaalam? So ang ginawa ko, 3 times kong ginawa, pumasok ako dyan, madaling araw, hindi sila handa. So, nagkakapi-kapi sila, doon nagkakaroon ako ng score. Ginawa kong 3 times yan, na doon sa Asiga mismo, sa Puswoy, and Ababaan, ng Pinukpok, Kalinga, Apayao. So, during that, papasok na kami na bundong sa Ligsig, part ng Saligsig, Balbalasan, hindi ko na ginawa yan. Kasi yung kalaban doon ay isa din, si Ander Molina Kuman.